Yo! Ako si Zaki at eto na naman ang panibagong episode ng Zaki Reacts. Papanoorin natin today ang isa buhay first round nung second side 15, Poison 13 versus Sensei. Poison 13, veterano na at pinakamaraming wins. Sensei naman ang parang bago pa. Kakasulpot pa lang, hindi ko pa masyadong napapanood yung mga iba niya pang battle. May napanood ako yung sa 1 minutes niya ata. Pero the fact na nilagay siya ni Arik sa isa buhay agad, ibig sabihin mahusay siya. Parang hindi ko naabutan ng buo to. Kaya, yun, let's go. Hindi na natin papahabain pa. At nga pala, sa mga may ire-request na battle dyan, i-comment nyo lang ng i-comment para mapanood ko. Minsan kasi nauubusan din ako ng parang mapapanood or naiisip panoorin. Kaya parang hindi ako consistent makapag-upload. Lalo na ngayon na may pinaghahandaan akong battle. Anyways, umpisahan na natin. Let's Pipili niya mga Poison 13, isa po 2026 battle pa natin. Nababayaw ka natin natin. Dalawang manunutapan. Pahinga natin. Second side 15, Poison 13. Poison 13 versus upgraded na kahir. Yung may resibo gusto ko, yung binigay mo kang cashier. Poison 13 ka agad na pwedeng MC of the year. Ibang klase din yung break mo, pampatigil ng karir. Huling kalaban ibang klase din yung break mo, pampatigil ng karir. ko durog at nagawang sadistahin. Kinutsaran at lahat putang ina panis pa rin. Ngunit maraming nagsasabing sablay banat ni Gregor. Kasi pag kutsara daw babae, pag lalaki tinidor. Puta mali pala aking kasabihang nakagisnan. Pues palitan natin yung tema na medyo kawangis niyan. O ayan, tinidor na yung nahulog. Reklamo nyo'y napakinggan. Eh ba't wala pa rin dating yung hayop na lalaking yan? Yung victory mo'y tagilik. Master na ni Poison talaga yung big stage, no? Parang mas kumbaga yung mga pose, yung pagtingin sa crowd, gamay na ni Poison. Nung tinapat tong greater, yung victory mo'y tagilid nung tinapat tong greater than. Pagkamatay mo ng Abril, gunitaing November 1. Pagtapos ko kay GL Boss, anong klaseng contender yan? Yung panay call out nga durog, ikaw pa kayang call center lang? Yung panay call out nga durog, ikaw pa kayang call center lang? Sino katang ina mo? Ikaw si... basta mukha kang gay. Kaya ang payo ko kay... Simulan mo nang mag-pray. Dahil anong palag ni... na-gets nyo ba yung play? Silent yung pangalan niyang wala nang sense, wala pang say. Silent yung pangalan niyang wala nang sense, wala pang say. Tangina, Poison talaga, di nauubusan ng sasabihin, no? Tangina, dati, tanda ko, nung nagsisimula ako bumatel, tangina, excited ako. Ngayon, na-realize ko, parang nakakapagod rin magsulat, mag-isip. Parang, feeling ko, parang nasabi ko na yung mga dapat kong sabihin or wala na akong bagong sinasabi. Paano pa kaya to si Poison? Na sobrang daming battle, bumabattle pa sa mga maliliit na liga. Tuloy-tuloy talaga. So para siyang battle rap machine. Papatayin ko tong sensei sa anime natin igaya. Pampaganda daw ng kwento ang pagputol ng ligaya. Meron kay Netero, syempre si Pain ang kay Jiraya. Nagisa kay Koro Sensei, Taguro kay Jeremiah. Jargon yun sa pandinig ko talaga. Si Taguro, kalaban ni Eugene. Jeremiah, basta sa Ghost Fighter din yun. Sige nga, press. Pagputol ng ligaya. Meron kay Netero, syempre si Pain ang kay Jiraya. Sino si Meruem at Netero?
putol ng ligaya. Meron kay Netero, siyempre si Pain ang kay Jiraya. Pain, Jiraya, Naruto yun. Isa kay Koro Sensei, Taguro kay Jeremiah. Ano kung di nyo gets? Ano kung di nyo gets? Sorry na. Kasi mga anime na natatandaan ko, yung mga nasa GMA ng umaga, yun yung mga ano ba yun? Flame of Recca, Dragon Ball, yun, Ghost Fighter. Pero yung mga ibang bagong anime na ngayon, medyo hindi na talaga ako makasubaybay. Kay Jeremiah. Ano kung di nyo gets? Pinabubuod ko ba? Kung di nyo nasubaybayan, mas kinalulugod ko pa. Hindi naman problema yun. Ang pinakukutob ko siya. Kung paano pinatay yung sensei, pinanunood nyo na. Maari ba akong makiusap para lamang mauga siya? Kung kayo magtatawag, ang gusto ko yung ambulansya. Pwede ba? Hindi. Wala nang callback to sa round 2 para maulit yung litanya. Anong ambulansya at bombero? Papuntahin yung punerarya. At bago magsara kortina, lumalaban kaso di niya. Kayang tumabla kahit hatawin ko ng palutsina. Yung squatting tsaka mahirap, wa-effect ang ganong linya. Sa taong hanggang ngayon, dinawalan ng gasolina. Sakto lang talaga yung round ni Poison, no? 2 minutes and 34 seconds. Pang isa buhay, pero kahit hindi isa buhay si Poison, ganun lang talaga yung haba ng rounds niya eh. Sa tingin nyo ba, like, ano ang perfect haba ng round? Iba-iba rin kasi, iba-ibang, minsan may mga round na parang mahaba pero hindi siya dragging, so parang okay lang. Meron namang kagaya nun na sakto lang talaga yung haba na enough. So parang hindi mo masabi kung ano talaga yung perfect na haba ng round for everyone. Yo! Rinig ako gandulo? Safe lang. Yo! Unang tapa ko sa big stage, yung kalaban ko the big name. Hinain agad, rekta si Poy. Boss, parang ayaw mo naman akong bigyan ng chance yung tournament ma-enjoy. Parang negative boy. Biruin nyo, Sensei versus Poison, McGregor, Markong Dungo, Moko Jin, tapos Shrek na Pinoy. Pogi mo no? Para kang artista. Balita ko sa mga battle mo, babaero ka. Tang ina, partida. Seryoso, gantong mukha ng kakana ng dalagita. Kung ako babae, matitigan mo lang ako. Bukas na bukas, padadalang kitang sabina. Alam niyo ba, 5 beses itong namamatay sa isa buhay? Laging laglag saan mang bracket. Tapos ang laban niya kay Sinyo, may rule number 1 pa to na gamit. Tanga, ang rule number 1, bawal mag-champion kapag pangit. Bakit? Dapat na mag-champion to si Mr. Hindi nauubusan. Bakit nga ba hindi? Ang daming pinagkukunan. Ano linya tumadak neto? Yung alang-alang sa pangalang atang-atang ni tanga, ginamit ko na dati yung sa laban niyo ni Topher. Kaya ka di nauubusan, nagre-recycle ka kasi par. Kahit nga yung kutsara na nahulog, ginamit ni Senduk ng laban niya kay MR. Search nyo, yung timestamp, round 1 ni Lucas, 8:39. Sabi niya doon, kahit nagulog ng maraming kutsara, walang bisitang darating. Sarili mo lang kasama mong na... Ano yun? Porket mo sa plitang darating, sarili mo lang kasama mong na... Ano yun? Porket mas applicable kay GL yung linya, okay lang nakawin. Kayo naman sinupo nyo yung kutsara, di nyo naman alam saan galing. Dati estilo lang ginagaya nyo. Kaya yun, na galing na kay Zenlook yun. Ang dami na rin kasing battle, ang hirap nang masabi kung kanino galing yung bawat isang punchline eh. Naman alam saan galing. Dati estilo lang ginagaya nyo ito, di ba? Ngayon nagnanako na ng berso. Paano ka magrarason yan na baka nagkataon lang kung si Lucas at si MR nakalaban mo pareho? Di ka makapagsisinungaling dito, Poison, may pruweba, merong video na kuhanan ng malapit. Di lang yung ideya yung kinaya, pati tugmaan pa, gadamit. Di yung madedinayan, boy, wag kang umasang walang sabit. Maghuhugas ka, may kababae, may kutsara ka ng gamit. Ang ina. Pwes itong tinitingala ninyo,
aking iuhulog sa taas. Pagkapunta sa ibaba, papagulungan pa sa bus. Buto mo tsak lagas, dugo mo kakatas, hanggang buo mong katawan, Poison, buong makakalas. At sa nahulog ng kutsara, tsak matutulad yung landas. Ngayong naalog na tong si Poison ay spoon yung lalabas. Tangina, ISPO, puta. Di ko na kailangan pambagalan para lang malaman at mapagtanto. Wala nang aasahan to. Sobrang taas ng pagbagsak, lalagap pa ka sa unang 3 letra ng pangalan mo. Poison, P-O-I, spoon. Nagigets niyo pa ba kung anong pinapamukha ko dyan? Kahit gaano pa kalaki, pangalan mo, pinaglalaruan ko lang. Tangina, dahil sa kutsara ni Saint Luke, itong si 13 nakitaan pa ng butas. Alam niyo na rin naman siguro pagdating sa Biblia na pang 13 si Judas. At ang malala pa doon yung kamatayan niya nakasaad pa mismo sa mga agawa ni Lucas. Kahit hanapin niyo pa bukas, tatamaan ka pa rin kahit walang telescope yung hawak ko na rifle. I just wanted to remind y'all, hanapin niyo yung hanapin niyo yung laban ni Lucas, 8:39 yung timestamp para malaman niyo kung gaano kadorobo to si Idol. At ikaw wala mo maganda mong gawin, imbes mag-alibay tol, wag mong hanapin yung Lucas 8:39 sa YouTube, hanapin mo sa Bible. Basahin mo yung nakasulat, wag kang magugulat. Sa maganda mong gawin, imbes mag-alibay tol, wag mong hanapin yung Lucas 8:39 sa YouTube, hanapin mo sa Bible. Basahin mo yung nakasulat, wag kang magugulat. Umuwi ka na at ipamalita mo kung anong ginawa sa'yo ng New God. Kayo, anong masasabi nyo sa round ni Sensei? Para sa akin, first round Poison eh. Parang actually parehas silang umikot doon sa spoon, sa kutsara. Tapos yung kay Zenlook na ginamit na daw yun yung hindi ko alam kung nagamit na ba talaga. Pero parang mas clear na kay Poison, alam mo yun, parang kung saan lumalanding yung punchlines. Tapos kay Sensei parang parang nababaran yung dun sa kutsara. Nababaran? Kutsara? Ah! Anyways, parang ganun, medyo humaba dun sa kutsara part. Tapos galing daw kay Lucas. Pero para sa akin, Poison yun. Yung first round. Tingnan natin sa round 2. Sino nakapanood ng 1 minutes niya? Nakahubad nga lang ako pag nagpiprito ng isda. Yan ang niyabang mo noot pinagsigawan sa gitna. Ang tapang mo no, pag nakaubad ka magprito ng isda. Kasi ang daming talsik nun eh. Nakahubad ka pag nagprito ng isda? Tingin ko dyan kabadingan. Tol, hindi to kaplastikan. Pinapakita mo lang na sanay ka ng matalsikan. Angas magprito ng isda. Walang mintis din hangin mo. Basta ako last year, 2 big fish kinain ko. Ganon magprito ng isda. Eksperto na dahil sanay. Kumbaga kay Poison, yung mga punchline niya, naha-highlight niya talaga. Oh, punchline yun! Parang naisusubo niya talaga. Kasi nga, nasa kanya yung kutsara eh. Pero, yun nga, parang ganun yung kay Sensei, may punchlines din siya. Pero parang hindi niya nasa-serve sa kagaya nung ginagawa ni Poison na parang, eto talaga, parang posibleng di mo magets. Sobrang simple at kumbaga spoon-fed na talaga. Ganon magprito ng isda. Eksperto na dahil sanay. Hindi nakahubad pero binaliktad ko gamit kamay. Kung impostor ka at huwad, may bago nang pinatupad. Kung talagang matapang ka dun sa labas ka maghubad. Nung binigay ako ni Ari, Doon pala ako sa gilid nanonood pala ako nito. yung ideya mo tambak. Maraming angle kang nasilip, mga laban kong palpak. Yung mga choke, maging hadlang sa aking pagiging rapper dito. 27-8 yung record at maraming alter ego. Yung Sardinas, yung Depression, Single Mom at si Patring, Manggagaya, may Ghostwriter, 3GS at Squatting. Marami nang pwedeng magamit na panlait yung hunghang. Meron pang karet at sundang. Tapos pagbigay sa akin, Sensei, hanep pa, yun lang. Pero sige, Yun yung mahirap eh. Yun yung isa yun sa mahirap. Ako nahihirapan din ako sa ganun.
Kunyari, nung laban ko kay Ban, medyo nahirapan ako kay Ban. Kasi, parang wala pa masyadong, siguro yung mga angle ko sa kanya, laban niya kay Cripply. Mga ganun lang eh. Doon nahirapan ako maghanap ng angulo kay Ban na alam mo yun, hindi pa siya masyadong parang kagaya ni Poison na marami ka ng malalatag. Isa rin yun sa mga ano ba? Although si Ban naman, marami na siyang laban. Pero hindi lahat nung, kasi alam ko 20-0 siya sa Cebu sa Rapolo. Yun yung ano. 20-0 siya, tapos kaso yung mga laban niya naman, hindi pa naman flip top yun eh. So, hindi mo magagamit yung mga angulo doon papuntang flip top. Yan na yan. Pwede namang payagan to. Kung mas marami kang alam, lamang ka sa kalaban mo. Pero ang professional na hitman, easy lang kayagan to. Walang detalye tol. Pangalan lang kailangan ko. Lamang ka sa kaalaman, pues sa mundo ng kasalanan, nauunang mamatay yung mas maraming nalalaman. Lahat tayo dito magkakulay, iba lang ng titulo. Ikaw si Shrek sa harapan ni Blanca, Hulk at Piccolo. Kaya wag kang nagyayabang kung tolongges ka at gonggong. Hirap paniwalaan yan, parang homeless na work from home. Parang pasmadong mananato, friend batang walang tako. Kung gusto mo ng pukpukan, ikaw lang yung mapapako. Di ka diamanting nakatago, bubog lang na napahalo. Kung malala na yung marmol, mas malala ka pala lalo. Speaking of Marmol, nung gabing yan, si Marmol, nagulat ako. Bigla siyang nagmano sa akin. Ay, kuya! Nagmano? Sabi ko, ayan to, nagmamano. Ang bait ah. Parang lolo mo ko ah. Or ninong pa. Yung palalalo, nagkamining at doon ka nasawi. Ganon ang tunay na sensei na itatama yung mali. Ito'y isang munting revelasyon bago ko isara. Sa mga basher ko na Glazers tol, alam kong isa ka. Anonymous participant, pati sa flip top dinala. Magtatapang ka talaga kasi hindi ka kilala. Dapat talaga tanggalin na yung ano eh. Sa Facebook dapat tanggalin na yung anonymous participant. Kasi nagiging balagbag yung mga tao pag kaya nilang itago yung identity nila eh. Parang nagiging bastos sila at walang pakundangan. Or kung pag ganun naman, gagawa sila ng dummy account para makapagtago at makapag-trash talk. Pero sa totoo lang yung mga ganun, tangina, di ba? Napakawak kung ganun lang yung buhay mo, mambabash ka lang tapos magtatago ka sa magtatago ka ng identity mo. Napakasupot nun tol. Yo! Ako lang ba? Pansin nyo ba kapag nabattle itong si Paulson, diyan siya tatayo? Kada lalaro, hanggang ngayon pineflex niya pa rin sa atin yung gagamba niyang tato. Di ba? Pansin nyo tuwing nabattle to, lagi itong nasa kanan. May tinatago kasing kahinaan tong si Poison, baka di nyo nalalaman. Pues walang kawala, aking nabisto ang galawan. Sa mga video at larawan, ano akala mong lulusot ka sa akin, boy? Eh kung ganito kita labanan. Kuya Kebs, dito. Tutok mo sa amin yung camera. Kita. On point ang mga bara ko. Di mo kaya na lumevel. Ultimo si Kuya Kebs, tuturuan ko umengel. Ano akala mo? Ganun. Ano akala mo? Mamamain mo ako dito porket hupog ka na sa liga? Kaysa tinalo daw niya si Sinyo at si GL, tibong kumontra siya sa bida. Yung obra at saka linya, pumuronda sa takilya. Kalat-kalat nga pagmumukha nito online, buong mundo nakakakita. Si Jonas at si Litram, yung tropa niyang vampira, sinasabit-sabit to sa mga video, akala niya suporta sa paghila. Gago kaya ka ginagatasan ng mga content creator, Poison, may utong ka sa patilya. Check nyo.
Ayun, oh. May utong sa batil. Kasi alam ko may mole or nunal si Poison dito. Natatanggal pa ba yun? Di ba alam ko pwedeng i-laser yun? Kung yung ganong kalaking ano. Real talk, mate. Parang ilong ng aso na pa circle shape. I don't care even if vegan hate. Tanginan to ang bastos, ayaw mo lang lagyan ng nipple tape. Eto ba si Big Boss o mga? Kaya Tingnan niya pag may... nilagyan nyo ng nipple tape yun, kumbaga mapapansin ka agad ng ibang battle rapper, tinatakpan mo yan ha, lalong ma-angle. Kasi parang alam naman, ilang beses na na-angle kay Poison yan, parang may bangaw daw dito. May gota. Tenga niya may gota. Pag pinindot para magpipipok-pipok ang pota. Ganyan ako, Romecta Brad. Walang kawala sa mga linya ko yung kahinaan mong kuntel na black. Kahit na sino pa yung itapat, sigurado na punet lahat. Kung si GL mayroong train of thought, tuturuan ko kayo kung paano mag-connect the dots. Alam niyo ba, Ang layo ng pagitan ng mga linya ni Sensei sa round 1 kumpara sa round 2. Parang, kumbaga, ang linaw nung round 2 eh. Ang linaw ng mga punchlines niya, yung direction, kung ano talaga yung ine-explain niya. Kumpara sa first round na medyo, may parts na medyo, parang medyo, kulang, parang ganun. Platong tatay, magmula sanggol ka diba? Tapos biglang architect daw papa niya. So sinabi mo mali ka. Pero wag kang mag-alala, hindi ako nandito para magpaka-kontrabida. Gusto ko lang malaman mo yung airbot mo na hanap ko sa social media. Noong nakita ko siya sa profile pic niya, baka Tangina, nahanap na yung tatay ni Poison. Congrats. magtampo ka na lang bigla kay Boss Enigma pag nalaman mo yung airbot mo nandito rin pala sa loob ng liga. So, halika. Una kong nakita dun sa Reddit, yung reaksyon ko po siya epic. Yung gusto nang magkamamatagal na palang nag-cruise, nag-ekis, pa nga palang alam mo nang hulmang-hulma kay Kuya Dennis. Oo nga, no? Kaya pala laging may battle si Poison, no? Kaya pala siya pinakamaraming panalo, no? Meron pala silang, meron pala siyang, pala si Poison, no? Industry plant dahil kay Dennis. What a fucking small world! Iwalit ang mundo no? Pucha, nice talaga. Hindi niyo maikakaila na mukhang mag-ama. O sige, para maging mas convincing si Kuya Dennis, lagyan natin ng vulcanize sa panga. Ang bait ni Kuya Dennis talaga. Mula ikli ng binte, tabaan ng pisngi, talagang hindi, nagkatalo. Ngayon mo nga sabihin sa amin, architect yung papa mo. Gago! Pusi Kuya Dennis sa pisngi. Anyways, mula nung nagkaroon na ng ganyang screen, parang mapapakinabangan na talaga yung ganyang props, no, dahil sa screen. Dahil syempre makikita pa sa screen sa likod eh. So kahit yung mga pinaka na dun sa dulo, makikita nila yung props. Pero siguro kung wala yung screen sa likod, pag naglabas ka ng ganyan, pag nasa malayo ka, hindi na masyadong malinaw yan. Kung si Kuya Dennis sa pisngi, merong malaking sago. Poison sa panga, meron kang archipelago. Speaking of sago, gets nyo na siguro. Ito yung connect the dots kanina, kumukonekta mga punto. Ano dots? Punto? Dot is punto? Tugma pa nga ba, men? Wala kayong napapansin? Nilaglag ko siya sa isa buhay yung nailubhan ng dadamhin. Nabaliktad yung tagpo, sa kutsaka dadaing. Ngayong ikaw naman nahulog, may kutsarang nadating. So, yeah.
paano ba yan? Kala mo chicken lang? Kaso nagpakita tol dragon. Kahit dalhin sa oktagon, tatanghalin lang tong kangkong yung mga rima mo, tabon, para walang bisa yung ganon. Sa linya ko, baon at nang makita nyo ngayon kung sino ang tumutugma sa pang 13 kampiyon. Mas mahaba na yung nakuhang reaction time ni Sensei dito. Plus, mas okay para sa akin yung punchlines, angles. Kahit nga simula pa lang ng round niya, meron na kagad eh. May lumalanding na ng tama. Kumpara sa first round na dry, di ba? Mas okay yung round 2, mas malakas. Baka nga, yun na yung pinakamalakas niyang round sa all three. Pero tignan natin. Ito na ang huling yugto. Para tuluyang magwala ang pairalin, galit muna. Di magpipigil kahit magmakaawa gamit luha. Makasali lang yung tie test, kinagat ko kahit tuta. Paparanas ko sa'yo kahulugan ng langit lupa. I-angle mo si... Yun yung ano, no, yun yung problema pag rapper ka. Parang gamit luha. Pag gumamit ng isang ganun, alam mo na kagad na babagsak sa langit lupa eh, no. Pati ngayon, pati nga yung mga fans ngayon, parang naiintindihan na nila kung saan babagsak yung mga rhyme. Hindi na siya nakaka-surprise para sa mga fans. Parang advance na rin yung mga fans ngayon. Paparanas ko sa'yo kahulugan ng langit lupa. I-angle mo si Moko Jin para lang masermonan. Kung gets mo yung kasabihan, yun na yung answer ko dyan. A jack of all trades is a master of none, but still always better than a master of one. Wala akong dapat patunayan dyan sa cancer sapagkat pang master lang pangalan mo, ako na master ko lahat. Walang mentor na nagturo o kahit tutor na nag-service. Nagawa kong maging sensei nang hindi naging apprentice. Yan ay sampal sa mukha mo, di malaman ano ba ako. Tsak balagbag, mga lampag pag nag-ambag, abunado. Kulang pa sa arogato. Pag nag-ambag, abunado. Kulang pa sa arogato, kung hinugnat, apurado. Mukhang gusto ring makaranas kutsarain na parang abokado. Kaya kahit maugato, dinadawit ang tulako. Mga lait niya nagamit, pakapangit kamukha mo. Ano ka mo? Ako talo, sa'yo gago, abusado. Kung magaling kang tumugma, putang ina, ano pa ako? Kung hindi ka pa nakaranas na matalo't masibak ng buo, parang minanipak na kupo hanggang magkabita sa buto. Kaya bago pa maiyak itong mapanlibak, pwede bang matiyak sa'yo to? Bakit ganito? Kalabang undefeated, gusto ko may biyak sa noo. Undefeated pala si Sensei. Gets ko kung bakit siya ini sa buhay. Parang si Shaboy, di ba? Kahit medyo bago pa, pero dahil yun nga, ang ganda ng record, deserve nilang mapag-isa buhay. Dahil, syempre, pag ganun, undefeated ka, may momentum ka, may, alam mo yun, may confidence ka. Kahit sabi mong yung kalaban mo, higher tier, meron kang paniniwala sa sarili mo, undefeated ako, kaya ko to. Parang ganun. Galing mag-desisyon ni Ari kung sinong papasalangin pagdating sa mga bago, no, kung paano siya, maraming bagong magaling eh, pero hindi lahat ng bago pinag-iisa buhay. Mas marami pa ring pinag-iisa buhay na yung medyo mid tier, tas konting top tier, siguro mga 2 top tier, tapos mga bago. Ganun binabalance ni Arik yung isa buhay. Ba't ang angas ng mga malasabangan talas kaunti. Mga baya, basta makapa, tas ang gawing ga, tas lagunde. Saking kara, kasta papama, las may pagkaahas na budhe. Ako'y walang ha, basta manana, basta paranta, kasamunte. Mga ulo pong sa inyong pulutong, kahit magtulong-tulong walang inurungan. Mga anggulo na ang gulo-gulo na bas kumugulo pag tinutukan. Parang turo-turong pinulutan, gaya purong-purong pinuruhan. Di lang puro-kuro-kuro, etong gurong puro-turo naman tinuruan. Ibahin mo ako kay Blizzard, Andres,
Ibahin mo ako kay Blizzard, Andros, Casper na ikaw ay nilaro lang. Mga bobong estudyante na yung utak na kalutang. Pero ang tunay na tanong, sino nga bang may pagkukulang? Mukhang mali kaya tatol ng pinatawag na magulang. Walang may kayang sumabay. Tingin ko dito free throw shot. Bubuhos ko lahat hanggang ideklara yung people's champ. Tapak-tapakan ng husto gamit suot kong triple black. Hanggang makuha mo yung L sa kamay ng 3 o'clock. Sa isa buhay, 5 sunod akong natalo. Naging alay at pagkain. Kung di lang nag-choke kay 6, yung kampyonato nasa akin. Ang dami na rin pinagdaanan ni Poison sa ano, no? Paano kung pangalawang salo niya, pangatlong salo niya? Ayoko na, puro na ako talo. Eh di wala siyang gantong parang comeback momentum ngayon. Isa buhay ko na to, sapat na yon bilang pag-amin. Di na ako muling papayag na matalo sa pang-anim. 2026, isa buhay champ. Sarap pakinggan yung ganon. 13 lang din ang siyang ika-13 kampyon. So, paano ko nga daw ba tatalunin tong si Poison? Eh si Sinyo nga tsaka si GL, mga big fish na uganyan. Talagang pang class S tsaka top tier kapag lyrics na usapan. Delivery intense, laging mainit pag lumaban. May mga wordplay at mga reference mapilig sa tugmaan. May mga punches at mga multi na malimit mahulaan at naguhurado nga rin to habang nakikipagpustahan. So, ano yun? Judge Tangina talagang pustahan na yan, no? Pero nung wala pa kasi ako nung pandemic, parang nakabattle ako ng isa sa flip top nung pandemic, Ahon 12. Yun yung pinaka-debut ko, Ahon agad. Nagyabang pa ng pasimple, no? Pero yeah, yun yung debut ko, Ahon agad. After nun, biglang nag-new normal na, parang pwede na ulit yung events. So, nakaisa lang ako sa flip top nung pandemic. Kaya hindi ko alam na parang yung sugal-sugal, parang hindi naman siya big deal nung mga panahon na yun. ka na, pumupusta pa. Awit sa'yo pare. Nahiya ka pang sumali. Ang nakakatawa doon, tangina, meron pang kumase. Di ba? Ito, isipin niyo mga pare ha. Kapustahan nyo to, tapos yung pera nakakasi na. So bibiglang nyo makikita nyo yung pagmumukha na ito, nagja-judge sa harap ni Kuya Kebs. Unpredictable eh, no? Hindi lang yung kapustahan yung binobo, pati sarili niya niloko. Sabi sa judging, bago ko magsimula, gusto ko lang sabihin na may pusta ako kay J-Black. Tangina, seryoso? Kay J-Black may pusta, siguro yung talas yung binoto. Gago eh, no? Tinatarantado lang tayo na ito eh. Kahit nga yung tattoo niya na clear, siya tingin yung tattoo mo. Parang ngayon nga, may pusta siya kay J-Black, pero sino to yung binoto? Si Goryo. J-Black may pusta, siguro yung talas yung binoto. Parang yun nga, yun din yung pagpapakita ni Poison na kahit nakapusta siya dun kay J-Black, gusto niyang ipakita na honest yung judging ko kahit mawalan ako ng pera. Boboto ko kung sino talaga sa paningin ko yung panalo kahit may pusta ako. Feeling ko ganun yun. Pero, yeah. Gago eh, no? Tinatarantado lang tayo na ito eh. Kahit nga yung tattoo niya na clear, siya tingin yung tattoo mo. Damot eh, no? Porke ba yung linya mo sikat na? Nagpakita lang ng tattoo, yung mga tao naman nag-overact na. Pero yung totoo mukha yun ng ex niyang si Patring sa ngalan ng punchline pinag-cover up niya. Ginagago lang tayo yan eh. Kaya nga nanggigigil ako. Lumayo ka nga, baka hindi na ako makapagpigil sa'yo. Kahit na likido tong lason, magiging abo, sobrang init na ko. Hindi mo ba alam nagsasandas yung araw pag tinitignan ko? Kaya kong manggulat ng bulag. Di mo sukat akalain. Napapakheadbang yung... Paano ka manggugulat ng bulag, no? Sigawan mo. Wah! Utang ina, kaya mo manggulat ng bulag. Usually kasi magugulat ka pag may vision ka eh. Kasi bigla mo makikita may susulpot, tas... Bingi sa sulat ko, nahuhumaling. Batang Bulacan, di mo ba alam kung saan lugar ako nanggaling? Nagja-jogging ako maghapon, kaya malubak sa amin.
Kung sa first battle niyo ako Dito, susukatin. dito naman medyo selfie bar si Sensei. Ang maganda kay Sensei, yung 1, 2, tas etong 3 niya, ang lalayo ng, alam mo yung pagkakatimpla. Kaya parang aabangan mo eh. Kasi parang, yun nga, ang layo ng, ano, unlike kay Poison, di ba, yung 1, 2, 3 niya magkakahawig. Parang tailored talaga. Unlike kay Sensei, parang ibang-iba yung 1, 2, and 3. Kung sa first battle niyo ako susukatin, ekspektasyon yung kukulangin. Hindi depresyon, kundi ako ang papatay dito. Wala akong plano tong buhayin. Ililibing ng buong lalim, kabilang globo yung puntamin. Pag binaon ko to ngayon, sa Brazil niyo huhukayin. Kaya wag kang manggaso. Ngayon, sa Brazil ng buong lalim, ako ang papatay dito. Wala akong plano tong buhayin. Ililibing ng buong lalim, kabilang globo yung puntamin. Pag binaon ko to ngayon, sa Brazil niyo huhukayin. Ano yun? Pag binaon ko to ngayon, sa Brazil nyo huhukayin. Hindi ko na-gets yun. Sa mga nakakuha, please comment down below underneath. Ano ba yun? Sa Brazil nyo huhukayin. Kaya wag kang manggaso, baka paulanan kita bigla ng palaso. Itong big fish ninyo ay gagawin kong kalaso. Wala nang takaso, saan ka tatakbo? Sa karera neto boss, ako mismo magkakalso. Sisirain ko kahit anong ibara mo na parang damaso at saka so. Sobrang pagdurusa, daranasin walang bawi. Kasi siya daw si Moko Jin, bukang bibig niya pa palagi. So, kahoy ka, pues sa trap ko magyayari. Di niyo ba mawari? Kanina pa gusto ko ng so, kanina ko pa to nilalagari. Tangina na ito, sarap hatiin patayo eh no. Lagarin kaya kita dyan. Hahatiin ka patayo, mga buto ipapantay. Papakuhan sa supungan, isang pako, 5 aray. May puting pintura pa ako dito na i-apply. Kanyang pakinabang ay, nasan ba si Unico? Akin na yang isasabay. Ginawa ko ng kabaong tong si Kahoy, ikaw na lang inaantay. Ha? Kasi pang exhibition match ka lang. Isa buhay to boy, hindi ka pwede sa ganto. Kaya anong Poison 13 ang Pwe? Yan ba pamagat mo? Poison 13 ang pang-13 kampiyon? Ay nasa harap mo, get the fuck out of here, bitch. Sa exciting team, Poison 13 versus Sensei. Mag-iayos ng beses, kung gusto niyo yung laman na yun. Ang bottom ng lado, advances on sa tuloy. 4-1, mag-iayos tayo lahat para kay Poison 13. Poison talaga eh. 1 and 3 para sa akin Poison. Pero props sa round 2 ni Sensei. Napaka-entertaining nun. At nagamit niya talaga yung props, tas yung mga angles niya, yung pinalipat niya si Kuya Kebs, tinuruan umengel. Nagustuhan ko yun. Malinaw. Tapos yung connect the dots, na-connect niya pa sa spoon ulit. Okay yun. Anyways, ano pa bang pwede kong sabihin? I-shoutout ko lang siguro Baby Jack, Floodway Hustlers, Crown Manila, Accents, syempre Flip Top Battle League, ang #1 battle rap league sa buong mundo. At yeah, maraming salamat kung nanonood ka dito sa akin. Kung may request kayong ipa-review na battle, syempre yung battle naman na okay, wag yung mga nakakabobo panoorin. Re-review natin yan. At palagi nyong tatandaan, Zaki loves you all.